Hello mga kasandi. Ngayong araw nito ay nag-crave ako ng seafoods or kasi siguro kahit tahong lang ay okay na. Kaya naman ay bumili ako ng kunti lang, kalahating kilo para lang mabigyan ko ng mapagbigyan ko yung sarili ko na naghahanap ng ganong pagkain. Kaya tara sa kusina, lutuin natin. Magluto tayo ngayon ng tahong pero ilaliman ko siya ng dahon ng gabi. Yung medyo talbos pa ito na dahon ng gabi. At ganito ang gagawin natin sa kanya. Mga kabataan ko, ganito ang ginagawa namin para makapagulay kami ng gabi kapag medyo mura pa yung gabi, yung dahon ba. So ganyan lang. Punit-punitin ng onti at ilalagyan natin dito. Direkta na tayo dyan. So bali gagawin lang natin siyang sapin doon sa ating tahong. Yan. So mamaya after natin itong gawin ng ganito ay ilalagay ko na yung tahong na hinugasan na natin. So ayun, nandito yung ating dahon ng gabi. So ilalagay ko na siyempre yung ating mga yung ating mga pampabango, yung ating bawang. Ayan, pinitpit na bawang. Meron ako dito yung niwa-iwa na sibuyas. At siyempre meron ako ditong kamatis. Ayan, ilagay ko na dyan. Ayan. At saka ko na ihapatan dito yung kalahating kilong tahong. Ayan. At siyempre parang gusto ko magdagdag ng dito. Meron ako ditong bangus. Maglalagay ako ng isang pirasong bangus. Ipatong ko natin sa ibabaw. Ito na po siya mga kaibigan. At maglalagay lang ako ng kunting sabaw para lang uminit ito. At pag uminit na, lalabas naman ang sabaw nitong tahong. At yun ang gusto natin mangyari. Puro sabaw lang ng tahong halos. So dahil kasi naglagay ako ng gulay, so kailangan ko maglagay ng konting tubig. Pero kung wala akong lagay ng gulay, hindi na ako nalagay dito ng tubig. So para lang magkaroon ng yung hindi matutong yung gulay sa ilalim. So maglalagay ako ng konting tubig para kumulo at pag uminit, lalabas na ang katas nitong ating tahong. So ito yung tubig natin ilalagay, konting-kunti lang mga kaibigan. Yan, konting-kunti lang. Lagyan natin. At siyempre, tatakpan natin yan at ilalagay natin doon sa ating lutuan. So ayan, takpan natin. At ikunan natin ang ating lutuan. Low fire lang muna tayo kasi painitin muna natin ang bahagya yung ating tubig para lumabas yung katas ng ating tahong. So antay-antay lang tayo mga kaibigan. So bisitahin natin ang ating niluluto. Wow, ayan. Kung di ba dumama na yung sabaw niya, ang bango niya. At alam niyo mga kaibigan, kapag nagluto ako ng tahong, hindi ko na siya nilalagay ng asin kasi may di ba maalat naman ang sabaw ng yung katas ng tahong, maalat na yun. So tama din para panimpla niya. So tikman na natin. Saktong-sakto yung yung timpla niya mga kaibigan. So ayan, nilagay natin ng isang prasong bangus ito. So ayun mga kaibigan. So siguro kung mga lang, medyo lutuin ko na ng unting gulay, mga isang minuto pa siguro, okay na ito. Pwede natin itong hanguin at pwede na tayong kumain. So muli natin takpan. So ayan, ito na mga kaibigan ang ating naging tahong na nilaga with gulay na gabi sa ilalim at meron tayong isang parasong bangus ay nilagay natin. Alam mo kasi matakaw kami dito ng aking bunso sa pagganyang tahong. Yung aking bunso, yan, matakaw siya dyan. Kaya para hindi kami mabitin, nilagay ako ng isang isda para meron akong karagdagan sa aming ulam. So yan mga kaibigan, baka naman gusto nila ng ganitong ulam, abay mura lang ang tahong. Pero pipili lang tayo na medyo matataba at mahirap minsan. At minsan naman ngayon ay marami nga na nagtitinda ng tahong, pero pagpunta ko doon kayo na marami yung mga maliliit. So pumili lang ako ng medyo malalaki para naman sulit ang ating pagkain. So paano yun mga kaibigan? Ako nagugutom na, kaya di ko na patagalin to. Abay, chibugan na. Kaya naman, bago ako tuloy magpaalam, ang aking iniwanan lagi sa inyo ay huwag gawin komplikadong buhay, mamuhay ng simple at masaya. Bye bye and God bless. See you again on my next vlog.